Okay, what's up guys? Welcome back to my channel at ganyan bibigyan natin ng quick review itong Anbernic RG35XX. Kung worth it nga ba yung pagka-hype nito sa market, kamusta nga ba yung performance nito, at syempre, kung sulit nga ba itong bilhin for its price na less than 3,000 pesos. It's been a week na nasa akin itong Anbernic RG35XX at nagamit ko na nga rin siya at nung unang bukas ko nga nito, sobrang excited ako na hanapin yung mga nilalaro ko dati sa mga console na hindi ko natatapos yung level dahil nga nakikihiram lang din naman ako noon. Pero this time, dito sa Anbernic RG35XX, ino-offer nila dito or sino-showcase sila dito yung mga pinagsama-samang games from different handheld guys sa PS1, Family Game, Game Boy Advance, na dito malalaro ko na at syempre malalagpasan ko na yung mga level na hindi ko natatapos noon. Pero bago ang lahat, I would like to thanks IWMNL for sending this para ma-test out natin at syempre, mabigyan natin ng review para sa inyo. Kaya naman, wag natin patagalin, simulan na natin. For the unboxing experience naman itong RG35XX, unang bukas nga natin ng box, unang bubungad sa atin ay itong Anbernic na kaagad. Then next nito, yung kanyang user manual. Then meron na rin pala siyang free tempered glass at wipe, so hindi nyo na kailangan bumili separately. And lastly, yung kanyang charging cable na USB Type-C. So yun na lahat ng laman ng box niya. Quick preview muna para sa specification nito para sa mga hindi pa familiar. So meron nga itong 3.5-inch IPS display, processor of quad-core ARM Cortex A9, and RAM of DDR3 256 MB, and default memory storage na 64 GB, and other card slot para sa expansion na may maximum of 512 GB. Sa operating system naman niya, Linux, so Stock OS at Garlic OS. And sa battery naman niya, meron tayong 2,600 mAh. Sa physical looks at design niya nito, masasabi ko na modern Game Boy yung datingan niya. Una na nga dito dahil sa kanyang updated ports, naka-Type-C ready na nga siya not only for charging, dahil pwede natin itong saksakan ng game controller, hindi lang isa, pwedeng dalawa para sa multiplayer. Meron nga rin itong HDMI mini na video output para pwede natin siyang ma-connect sa TV para sa mas malaking display. Sa kanyang build quality naman, made on plastic yung kanyang body pero hindi naman siya cheap tignan. Pagdating naman sa kanyang button, magandang pindutin, clicky at hindi loose. Sa video resolution naman na pinoproduce ng kanyang display ay maganda din. Idagdag na nga rin natin dito na medyo may kabigatan nitong RG35XX na nakakadagdag for premium feels. At gaya ko nasabi ko, modern Game Boy yung datingan nito or Game Boy talaga. Para sa mga millennials, sigurado ko na habang ina-unbox nyo to at pag nakita ninyo to, yung mga memories nyo nung naglalaro kayo nito dati is magpa-flashback habang nag-unbox kayo. Dito na nga tayo sa kanyang user interface o yung kanyang operating system. So meron nga tayo ditong dalawang OS, yung kanyang Garlic OS at yung Stock OS. Sa Stock OS, kung familiar kayo sa MP5 na user interface, ganoon lang siya kasimple, classic lang, icons kaagad, at dito nga sa upper part ng kanyang screen, yung kanyang volume levels, yung time, pati na rin yung battery indicator. At ito na rin kaagad yung laman ng settings niya. Ang ganda dito is sobrang straightforward niya, 1 or 2 click lang sa navigation, na doon ka na kaagad sa hinahanap natin, wala nang pasikot-sikot. Medyo customizable naman siya ng kaunti. May mga some option naman tayo dito kung ayaw nyo ng sobrang flat na user interface. May option tayo para sa icons and backgrounds. At dahil nga stock OS to, hindi ganong kalawak yung settings niya dahil hindi siya ganong ka-open source. Kaya kung gusto nyo i-modify yung mismong settings ng Anbernic in terms of themes, deep settings, advanced settings, dito na papasok yung sa Garlic OS. Sa iba, ang use lang nito is para makapag-change ng themes. Pero para sa mga advanced gamer na makalikot sa device, dito pwede nyo nang ma-modify yung mismong settings ng Anbernic. Hindi lang yung settings, pati na rin yung pinaka-deep settings nito para ma-modify or ma-calibrate yung mismong Anbernic ninyo. Medyo risky siyang gawin kapag kulang kayo sa research kasi pwede siyang ikasira ng operating system. Kaya hindi ko na siya lalawakan, kaya na lang din yung mag-search kung ano nga ba yung mga settings na pwede nyo may edit dito or makalibrate or ma-modify dito sa Anbernic gamit yung mga custom OS o itong Garlic OS. Dito naman sa game category sa pag-check ko ng laro dito, may iba't ibang category ng handheld console. Merong PS1, Vertical Game, CPS 123, Neo Geo, FB Neo, MAME, GBA, NES, SNES, SMS, MD, GBC, GB, PCE, NGPC,
GG at WSC console. Sobrang surprise talaga ako kasi pag pinagsama-sama na yung mga games from different handheld console, ay sobrang dami talaga nila na halos lahat ay nandito na. Kaya naman yung advertisement nila online dito sa Anbernic ay tunay naman. May ilang wala dito na games dahil nga sa copyright protected, pero pwede nyo naman silang ma-download online. Pero syempre, download at your own risk na lang din dahil nga copyright protected sila. At dahil nga sa sobrang dami ng games dito, hindi na ako familiar sa karamihan ng mga games dito. Kaya yung mga hinanap at nilaro ko lang din dito is yung mga nalaro ko lang dati sa mga old handheld console. Tulad ng Metal Slug, Contra, Gran Turismo, Street Fighter, Adventure Island, at iba pa. At kung ikaw naman yung millennial na nakasanayan o lumaki talaga sa ganitong handheld console, sigurado ako na sa sobrang excited mo dito, hindi mo na rin alam kung ano iuunahin mong i-search at hanapin at gusto yung laruin dito sa Anbernic RG35XX dahil halos lahat niya ay nandito na. Sa gaming experience nga nito, sa paglalaro ko dito, from basic games, adventure, action, wala naman ako na-experience na pagkabagal, screen freezing, or pagkalag, or screen glitching. Siguro, depende na lang din sa games. Pero nag-try pa rin naman ako dito maglaro ng iba't ibang games para i-check kung magkakaroon ba siya ng pagkabagal. And so far, wala naman ako na-encounter na pagkabagal dito. Siguro, let's see na lang din in the future kung magbabagal pa siya. Pero kung hindi man magbago yung kanyang gaming performance, edi mas maganda. Sa handheld controls naman ito sa mga buttons, magandang pindutin yung mga buttons niya, clicky at hindi pumapakat o yung naiiwan pag pinindot. Ganon din yung mga back controls niya. Hoping na lang din na sa katagalan ng paggamit ito, hindi siya maging loose. At idagdag ko na din kung kayo yung mahilig sa games like combo-combo like Street Fighter, Mortal Kombat, Marvel vs. Capcom, medyo mahirap bumuo ng combo lalo na kung hindi kayo sanay sa directional pad or D-pad dahil nga wala itong analog stick. Dahil yung analog stick is available lang siya sa mas mataas na version ng Anbernic. And ito kasi yung pinaka-budget friendly nila at ito lang yung mga available na buttons dito sa RG35XX. Pero huwag kayong mag-alala, may solusyon naman sila dyan dahil nga versatile yung types niya. Kung may mga game controller kayo sa bahay, pwede nyo isaksak dito para mas ma-maximize natin yung game control at pati na rin yung skills ng characters na lalaro natin. Yung speaker placement nga pala nito ay dito sa kanyang front part. Kung gaano kalakas, loud enough naman siya, may levels naman tayo dito ng volume para i-adjust. At minemaintain din naman nila dito yung nostalgic sound na nakasanayan natin sa mga old handheld console natin. Meron nga rin itong audio jack dito sa kanyang bottom part para kung ayaw nyo makaabala sa iba, pwede natin ito masaksakan ng earphone or headset. At kung gusto nyo naman saksak to sa speaker, pwede rin para marinig ng kapitbahay nyo yung nilalaro nyo. At syempre, expected, kasunod na nun, mahihiram na yung Anbernic ninyo. Sa battery life nga nito, hindi ko siya kayang lobatin ng isang straight use lang dahil nagagamit ko lang naman ito pag may free time ako. Para mabigyan kayo ng idea kung gaano nga ba kabilis mag-consume ito ng battery pag naglalaro tayo. So nag-record ako dito ng 10 minutes ng Metal Slug at ang nabawas sa kanya is 3 to 4%. So syempre, still depende pa rin yan sa game pati na rin sa level ng volume at ng kanyang brightness. Based naman sa kanilang description dito sa Anbernic, ang sabi nila is kaya nitong tumagal ng 4 to 5 hours, depends on use. By the way, may napansin din pala ako dito na nagbabawas yung battery niya kapag naka-screen off lang itong Anbernic, kapag hindi siya sinutdown. Kaya ang ginagawa ko dito is sinashutdown ko kapag hindi ko na siya ginagamit or ino-on ko yung auto shutdown para masave ko yung battery. So, na-curious ako dito, kaya isinerge ko na rin siya online and sabi nga nila is normal to pag naka-stock OS. Kaya yung iba is mas prefer na nagko-custom OS para makalibrate nila yung battery at mas tumagal yung battery life niya. At syempre, para ma-fix nila yung problem, dun nga sa nag-battery consume siya kahit naka-screen off lang. Siguro try ko siyang ipahiram sa iba para ma-straight use natin ito at magamit siya at ma-try malobat ng isang straight na laruan lang. Then update ko na lang kayo sa comment section. At kung tatanungin nyo naman yung charging time nito, so chinarge ko siya from 9% and after 1 hour, nagkaroon siya ng 85% and binalikan ko siya ng less than 2 hours and nearly full charge na siya. Iset nyo na rin yung expectation nyo na yung pinaka-default charging time talaga nito is nasa 2 hours. May light indicator naman dito sa taas na kapag charge natin is nakailaw, then kapag full charge na is automatic, mamatay na yung ilaw niya dito sa top part. Ngayon, overall, okay nga ba ito at sulit nga ba itong bilhin? Again, itong RG35XX na meron tayo, ito yung pinaka-basic at pinaka-affordable version ng Anbernic. Kaya yung mga hinahanap nyo na wala dito is baka nasa higher version ng Anbernic. Siyempre, mas mahal na yon.
Pero kung ito yung pag-uusapan natin, for me, yes, sulit siyang bilhin, lalo na kung hinahanap nyo yung mga nostalgic games. At kung wala na kayong time para mag-download ng emulator sa phone nyo, at isa-isa yung silang hanapin sa online, iswak na to kasi imagine, less than 3,000 pesos, fully loaded na to ng mga nostalgic games na hinahanap ninyo. Plus, idagdag na natin, gaya nga nung sabi ng mga millennial na meron na nito, na this device can heal our inner child. Na tunay naman, dahil sa opening screen pa lang ng games, pag nakita nyo at narinig nyo, yung mga memories nyo nung kapanahonan ng mga ganitong console is magpa-flashback talaga. Isama na rin natin yung kanyang build quality, hindi naman siya tinipid, premium build naman siya, at pagdating naman sa gaming experience, smooth naman dito sa Anbernic RG35XX. Kung kayo ngayon naghahanap to sa online market, available to sa shop ng IWO-MNL sa Shopee, pwede rin sa Facebook at sa Instagram. So, lagyan na lang yung kanilang link sa description box para ma-check nyo din. Available nga rin pala to in different color variant. Merong transparent white, purple, at color gray. At yun, hanggang dito na lang yung quick review natin dito sa Anbernic RG35XX. Kung may gusto kayo pa-check na games kung available dito at kung may tanong ka, comment down below at susubukan natin sagutin. At syempre, kung gusto mo tong video na to, huwag mo itong mag-like at mag-subscribe ka na din. And see you on the next one. Peace!